Kasabay ng pagtiyak na magiging ligtas sa mga biyahe ngayong Semana Santa, wala raw namomonitor ang Philippine Coast Guard na mga barko na hindi naabot ang safety standard. Sa kabilang dako, nakataas ang Code White Alert sa mga ospital hanggang 20 ng Abril bilang paghahanda para sa agarang pagresponde sa mga posibleng aksidente o iba pang health-related incidents ngayong Holy Week. Narito ang report ni Crezeline Catarong. Isinailalim ng Department of Health sa Code White Alert ang mga ospital at mga health facility mula Abril 13 hanggang Abril 20. Ito'y bilang paghahanda sa posibleng aksidente, pagkakasakit, heat stroke at iba pang health-related incidents ngayong Semana Santa. Ibig sabihin, nakahanda ang mga ito sa pagtugon sa anumang uri ng emergency at pagbibigay ng mahalagang serbisyong pangkalusugan. Kasabay nito nagbabala si DOH Secretary Ted Herbosa kaugnay ng mga heat-related illness na dulot ng matinding init ng panahon ngayong Holy Week. So usually, if it's a heat-related illness, it starts with either thirst, very severe thirst, tapos you can have a lot of cold sweats, and then eventually, pagka hindi mo na correct yun, magko-collapse ka. If you're thirsty, you drink plenty of water. If you feel weak, fatigue, ang tinatawag na next step after thirst is yung heat fatigue or heat weaknesses, mag-shade ka na or mag-aircon ka na. So very important. Ibinahagi pa ni Herbosa na mayorya ng mga heat illness nare-recover basta maagang nalunasan. Partikular naman na pinag-iingat ng health chief ay ang mga bata at matatanda. We do not wait for them na mag-collapse. Kasi pag nag-collapse ka sa emergency and tuloy mo, we will have to treat you in an emergency setting. Thank you very much. Prone yung mga matatanda at mga bata at yung mga may illness. So make sure these people don't stay too out in the hot environment. Kaugnay pa rin ng Semana Santa, inihayag ng Philippine Coast Guard na wala silang namomonitor ng mga barko na hindi naabot ang safety standard. Sinabi ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina na sa katunayan, bago sila magsagawa ng kanilang mga biyahe, tinitiyak nila na mayroong mga tauhan ng Coast Guard na nakatalaga para isagawa ang pre-departure inspection. Once na hindi po sila mabigyan or ma-providean ng clearances ng Coast Guard, their company will be alerted to renew their pertinent documents prior to that. Una nang binigyan ng direktiba ang PCG pati ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority na istriktong ipatupad at tiyakin na walang overloading sa mga barkong naglalayag. So hindi po natin hinahayaan, particular kami po sa Philippine Coast Guard, ang any acts of overloading both in passengers and cargo. So hindi lang po natin chine-check yung mga pasahero, figures kung ilan po dapat ang sumasakay sa ating mga barko, particular at gayon na rin po itong ating mga kargamento na niloload. Kasi it doesn't exempt them for this overloading issue po natin. Mahigpit din ang koordinasyon ng PCG sa mga shipping owner. Kasabay nito'y nanawagan ng Coast Guard sa kanila na huwag samantalahin ang pagkakataong ito. Git ni Encina, oras na mayroon silang maobserbahan na overloading vehicles o overloading ships, hindi nila kukonsintihin o papayagan ang mga ito na bumiyahe. Mababatid na naka-heightened alert ang PCG mula pa noong Abril 13 kung saan nag-deploy sila ng 17,000 Coast Guard personnel para magsagawa ng pre-departure inspection at inspeksyonin din ang mga resort. Mayroon ding isinasagawang K9 panelings ng mga K9 dogs habang nag-deploy naman sila ng mga Coast Guard auxiliaries sa Malasakit Help Desk na makikita sa mga pangunahing pantalan sa buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crezeline Catarong, SMNI News.